Wala kang utang na loob kay Tita Amy mo. Ano bang alam sa buhay ni Bongbong nung... Anong sabi mo, Sandro? Hindi mo kadugo si Amy? Utang ama. Are you calling Madam Imelda Marcos a harlot? You calling your own grandmother a whore? OMG mga kababayan! You are calling your grandmother a harlot, a whore? Grabe po mga kababayan ang banat dito ni Atty. Ruy Naguanson dito nga po sa kay Sandro mga kababayan. Nako, mukhang mayroon na pong nagkakabugbogan na po. Nagkakagulo na ang Palasyo de Polvoron mga kababayan. At dahil po dyan, ito na po ngayon ang kanilang matinding gagawin at pasabog mga kababayan. Ano po ang kanilang matinding solusyon? Panoorin natin. Pinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Matindi mga kababayan, mukhang hindi na po nila kakayanin ang nangyayari sa ating bansa ngayon kung kaya't ito na ang kanilang pinakahuling alas o huling baraha ang mag-reset. At para bagang ang ating bansa ay ginagawang cellphone lang ng mga ito. Mga kababayan, grabe ano ho? Gusto lang nilang gawing cellphone na ura-urada, i-reset nila. Gusto nilang gawing laptop or kung ano man ng mga gadget na para bagang mabilis lang i-reset. Ang mga katarantaduhan talaga itong ating presidente ngayon, nasabi nga ni Senadora Amy Marcos ay isang bangag mga kababayan at adik noon, adik hanggang ngayon. So nakakahiya, nakakatakot mga kababayan, ito pong gusto nilang ibig palabasin patungkol po dito sa ating bansa. Kung ano pong kanilang kagustuhan, yun na lang po kagad-agad ang masusunod. Mga kababayan, alam nyo ba, malapit-lapit na po, magsasaulian na po ng kandila itong magpipinsan mga kababayan. At dito po sa bidyong ito, na-report na po tayo sa buong mundo. Nako po, nakikita na po sa buong mundo ang nangyayari po sa atin ngayon. At ito po ang pinaka matinding reporting dito mga kababayan. At nako po, Bersamin. At ito pang si Bersamin mga kababayan. Sino pa ba isa? Bersamin at yung si Amina Pangandaman. Nako, mukhang mukhang matindi na po mga kababayan ha. Matindi na po ang bakbakan dito. Pero ito mga kababayan ayan Marcos denies snorting cocaine. Grabe ano ho? Talaga nga ba? Talaga pala, mayroon pala talagang solid snort mga kababayan. Ay hindi, solid north. Kaya lang hindi po north kundi snort pala mga kababayan. Ayon po ito kay Senador Amy Marcos na mismong kanyang kapatid. Spotlight po, nakita na po sa buong mundo, reported na po ito mga kababayan. Ang matinding kahihiyan, ang ating bansa ay pinamumunuan po ng mga oligarko at mga adik. At ngayon, gusto pa po nilang gawin ang pinakadelikado. At ito nga pong mga oligarko, mga kababayan. At ito na. Naniniwala ba kayo mga kababayan na itong si Martin ay babanggain itong si BBM? Mga kababayan, huwag kayong lalayo at huwag kayong bibitaw sa videong ito kasi mukhang dito po sa puntong ito mukhang magkaka-sparring na itong magpinsan mga kababayan, no? Kung doon kay Saldico medyo matibay pa yung relasyon nitong dalawang ito. Mga kababayan, tandaan niyo magkapatid. Naglalabanan na ngayon, nagbabanatan na si Senator Amy at si BBM mismo. Magpinsan pa kaya? Magandang tanong yan mga kababayan so wag kang alis mga kababayan. By the way, papasalamatan ko na po ang lahat. Hindi na po ako magsasabi mag-subscribe kayo or hindi kayo mag-subscribe. Magpapasalamat na lang po ako sa lahat na mga nandito po ngayon, bumibisit na sa akin, mag-subscribe man kayo or hindi. Maraming salamat sa inyo kabayan. Basta importante, narito ka. Pero kung gusto mo pa rin po na lagi kang updated, i-consider mong subscribe. Kung hindi naman, okay lang yan kabayan. At least wala rin naman po itong bayan. Maraming salamat kabayan at tuloy-tuloy na po tayo sa atin pong pag-uusapan ngayon. Ang matindi po ngayong kanilang, kumbaga, last hurrah, huling baraha, huling alas na lang po ni BBM ito para makakapit po sa pwesto. At ito po mga kababayan, panoorin natin ang balitang ito. Wait lang mga kababayan, nawala yung isa.
Pinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang nag-post sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang inireport daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kung mangyari nga iyan, para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating Executive Lucas Bersamin. Yun siguro mga kababayan ang dahilan ni Bersamin kung bakit hindi po masabi-sabi nitong inyong anti-Claire mga kababayan kung bakit siya nag-resign. At pinuna nga po ito mga kababayan ng isa pong reporter. Tingnan niyo po itong pamumuna sa kanya ng isang reporter mga kababayan. Balikan lang muna natin itong si Bersamin kasi nga po napuna ito, napuna ito si anti-Claire ninyo na bakit hindi sinasabi kasi ni anti-Claire kung ano talaga ang dahilan kung bakit nasibak itong si Bersamin, mga kababayan. Balikan lang natin ito, ha? Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po. At sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI, also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Aksyon niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ang galing po dito nitong nagtanong mga kababayan. Ma'am, I'm sorry, kailangan po, mga taxpayer po ito nagtatanong sa iyo. Sana marami pa pong mga ganito, Bagamat taga ABS-CBN po ito, hinahangaan po natin mga kababayan. Kasi nga po,
tayo rito, lahat tayo sumisigaw ng accountability, no? Lahat tayo sumisigaw ng katarungan, hustisya patungkol po dito sa nangyayaring pagnanakaw ng matindi pong naganap dito sa Marcos administration. Ang problema po, may ibang mga grupo, mga kababayan, na hindi po nila kayang pag-resignin itong si Marcos Jr. Dahil nga po sa siguro, hindi natin alam mga kababayan, maybe baka mayroon lang silang pinapangalagaan na sarili nilang interes, no, mga kababayan. So, ito yung iba naman, no, yung iba naman tulad sa mga Duterte supporters, inihiling po natin 'yan. Ayan po yung ating panawagan. At ito naman po ay nasa saligang batas, hindi naman po ito no. Pero pagdating po dito mga kababayan sa mga argumento, magkaisa po tayo, no? Kamukha nito, itong nire-raise nitong taga-ABS-CBN na Miss Kat Domingo. I'm sorry, kailangan namin malaman kung bakit nagkakatanggalan biglaan dyan. Kasi sinabi ni hindi siya nag-resign. Di ba? Hindi siya nag-resign. Mapansin niyo mga kababayan, tinanggap ang resignation, hindi nga siya nag-resign. Sabi ni Bersamin, di ba? Nakita natin kahapon. So, bakit hindi niyo masabi? Ito pala mga kababayan, no? Yung pala mga dahilan. Mayroon daw, ayon kay Mayor Congressman Pulong, mukhang mayroon yata ang nasa likod ng pagtanggal kay Bersamin, mga kababayan. Tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang nag-post sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang inireport daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kung mangyari nga iyan, para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating Executive Lucas Bersamin. Yun mga kababayan, mayroon pa palang isang alam si Congressman Pulong na nag-pressure dito kay Bersamin. Kaya naman pala mga kababayan. At di ba sinabi na rin ni Bersamin yun na may kumausap sa kanya? Oh. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ibig sabihin, nakabalik na ang mga oligarch. Kasunod niyan, nag-post din sa Facebook si Ramon Ang. Diretsahan niyang sinabing hindi siya papasok sa politika. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ang bansa. Mga kababayan, di ba mayroon tayong kasabihan, ang unang pumutak, siya ang... mga kababayan, hindi ko po yan may kasabihan lang naman tayo. Balikan natin sinasabi ni Congressman Pulong, Mga kababayan, ito ano ko lang naman yan. Kasabihan lang ng Pilipino natin yan, no? Kung Pilipino ka, siguro alam mo siguro itong sinasabi kong kasabihan, Wala pa akong sinasabi rito, binibintang dito kung kanino man, at wala akong pinapangalanan. May kasabihan lang tayo, binabanggit ko lang. Ang unang pumutak ay siyang, dugtungan nyo nga mga kababayan, Executive Lucas Bersamin. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ibig sabihin, nakabalik na ang mga oligarch. Kasunod niyan, nag-post din sa Facebook si Ramon Ang. Diretsahan niyang sinabing hindi siya papasok sa politika. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ang bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa iisang tao. Kailangan daw iisang direksyon ang gobyerno, pribadong sektor at ang publiko. Samantala, nagbabala naman ang Malacanang. Ayan mga kababayan, yan na natin niya kasi nakaka-high blood lang ito si Auntie Ninyo Claire. Babala mga kababayan. Ito, may karagdagang pabalita bago tayo mag-reaction dito patungkol dito mga kababayan. Sa bilyonaryo naman ito. Kanina sa politiko kasi galing yun at saka sa News 5. Yun nga, nandun nga, sinasabi nga ni Congressman Pulong, napakadelikado. Mamaya balikan natin yan. Hindi na raw makatiis ang mga bigating negosyante sa ingay sa politika. At dahil tablado na ng militarang ideya ng junta, ay gusto raw nilang maging stabilizer ng gobyerno. Si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. At narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
Sa gitna ng mahinang turnout ng GDP ng bansa ngayong quarter at mga panawagang magbitiw sa pwesto ang Pangulo, may namumuo umanong desisyon sa loob ng elite circle ng mga negosyante na itaguyod ang pangalan ni ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang ng San Miguel Corporation bilang isang consensus caretaker. Ayon sa source ng Billionaire.com, naniniwala raw ang ilang business tycoon na maaasahang leader si Ang para manumbalik ang investor confidence at stability ng bansa. Siya raw ang tatayo bilang stabilizing figure matapos ang isang sinasabing government reset hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028. Pero para kay law dean and columnist Mel Santamaria, unconstitutional at illegal ang pinaplano umano ng mga business circle. Sa panayam ng Billionaire News Channel kay Santamaria, wrong timing daw ang mga ganitong galawan. Dahil mas malala ang magiging resulta ng ganitong pagpapalit liderato. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang Malacanang tungkol dito pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Umabot na kasi sa palasyo ang flood control scandal matapos ituro ni dating Congressman Zaldico ang Pangulo mismo bilang utak ng multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Ang resulta, kabi-kabilang protesta at may bali-balita pa nga na foreign-funded ang ilang mass demonstration. Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong... Ayan na naman si foreign funded pandinin mong mukha mo. Ito mga kababayan, at lagi sinisingit nila si Anticler tungkol dito sa foreign funded na to. Foreign funded na to. Sinsya na kayo mga kababayan ha. Nakakaano lang kasi, di ba? Nakaka-high blood lang. Pero anyway, no, balik tayo sa focus. Ito, mismo na itong si Attorney Mel Santamaria. Alam niyo ba si Mel Santamaria mga kababayan? Mukhang ano rin to, dilawan din to ha? Siya rin mismo nagsabi bilang isang abogado, wrong timing, no? At unconstitutional po to, pull out, no? Yung kapalit is not any better, baka worse pa in administration and credibility. Ayan mga kababayan. Sa totoo lang, no? Ang nasa constitution po, ang maaari nang pumalit, no, sa presidente ay ang vice president. Yun po mga kababayan, kaya nga may pangalawang pangulo di ba? Kaya nga may pangalawang pangulo At ang pangalawang pangulo na yan, hindi po yan basta lang nailagay dyan, kundi ibinuto po yan. At mas maraming boto niyan kaysa dyan sa Pangulo na yan, na si BBM. 31 million si BBM, si BP Sara, 32 million. Kaya, kung dyan pag-uusapan pa lang sa dami ng bumoto sa kanya, mas may karapatan si BP Sara mamuno sa ating bansa kaysa dito kay BBM. Kung based sa boto pag-uusapan, kasi mas maraming boto ni Vice President Sara. Kaya lang mga kababayan, syempre, Vice President ang kanyang tinakbo. Pero, nakasaad sa konstitusyon, maayos na pagka hindi na kaya nitong presidente, kasi nga ayon kay Senator Amy, ay adik nga, nag-aalmusal ng marijuana, laging nagkukukain, di ba? So, itong mga ito ay mahirap na talaga. Wala na siya sa kanyang capability. At pangalawa dyan, kumbaga, wala na siyang matino na ginagawa. Kasi nga, linalamon na siya ng kanyang bisyo, di ba? Lalo naman siguro hindi matino pag ipapasa niya ito dito sa mga oligarko, mga kababayan. At napakasama po ng implikasyon nito na ipapasa mo ang ating bansa sa mga oligarko. Ano to? Gagawin ng negosyo na lang? Ininegosyo na lang ang mga Pilipino? Di ba? Nagtatanong lang tayo rito, no? Kasi oligarko, biruin mo, wala naman to walang mandato ito ng taong bayan Tapos patutunugin nyo ng ganyan. Although ito, hindi pa naman to kino-confirm at tinatanggi nga ito ni Ramon Ang, Pero alam nyo po mga kababayan, lagi po natin may kasabihan tayo, no? Katulad ng sinabi kong unang kasabihan kanina, kung sino yung unang pumutak, ay siya yung, yan ang dubugtong mga kababayan. Pangalawa, kasabihan din natin kung may usok, may apoy. Tama mga kababayan? So may apoy. May apoy. Kasi may usok tayong nakita Umusok itong balita na to mga kababayan. Ramon Ang.
So, pwede rin tayo mag-speculate. Dahil negosyante ito, ano ang kanyang ikikalakal? Ang mga Pilipino, ang bansang Pilipinas, ikakalakal niya. Saan? Kanino? Eh, di ba? Galit na galit kayo sa Chinese, di ba? Eh, mukhang Chinese ito. Ay, hindi. Wala pa akong inaano mga kababayan, ha? Hindi ko po inaano niyang tungkol sa kanyang pagkatao, personal, hindi. Kasi inaano ko lang na, di ba galit kayo sa Chinese? Ito, Ramon Ang, Chinese din ang kanyang pangalan. Tapos negosyante. Ay nako, di ba? So, dahil dyan mga kababayan, may nasagap tayo, mukhang nagkakasaulian ng kandila, mukhang magbubugbugan na, magbabanatan na ito magpinsan mga kababayan. Pero bago natin puntahan yan, yung banatan ng magpinsan, ito muna mga kababayan. Panoorin itong video na ito. Sa mga araw na lang po ang bibigangin natin at lalabas na ang unang mga warrants of arrest. At sinabi pa nga po ng Pangulo, nung siya'y nag-report sa ating mga kababayan last week, na ang lahat ng dapat managot, mananagot na. At sabi nga niya, bilang na ang masasayang araw nilang lahat, sabi ng Pangulo ito, at tuloy-tuloy na po ito. Wala pong sasantuhin ang gobyerno, wala pong sisinuhin, base lang po sa ebidensyang ating makakalap kung saan po tayo dadali ng ebidensya, doon po tayo pupunta. And I would just like to briefly describe to you what the referral contains. First of all, the referral is a collection of facts. As you can see, now these are the documents that are from DPWH. Mostly these are contracts of the companies that have been alleged to be connected to former Congressman Zaldico, namely SunWest Corporation and High Tone Construction. No, and we are here to submit to the Ombudsman the contracts from 2016 of these corporations up to 2025. So these are, as you can see, madaming kontrata po ito. No? And sinusumiti po natin ito sa Office of the Ombudsman para kanilang mas malalim na busisiin sa kanilang investigasyon. No? Ikalawa, sinama din po namin sa referral ang sworn testimonies ng sa Blue Ribbon hearing sa Senate related to both former Speaker Romualdez and former Congressman Zaldico. Specifically, the testimony of, I'm not sure of the rank, but I think it's Sergeant Gutesa. No? Because these are sworn testimonies under oath sa Blue Ribbon Committee, and they are linked with our investigation and also the ICI's investigation to the recommendations that we have made in this referral for former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. Ayan na mga kababayan, Speaker Martin Romualdez at Zaldico ay kakasuhan na po no ng plunder. Ito po, plunder, matindi na po ito mga kababayan, kahit papaano okay na ito no ho. Pero ang tanong, teka lang, sandali. Mukhang paano naman si BBM dahil nabanggit nito ni Zaldico, di ba? Paano naman si BBM? So yun ang magandang senaryo mga kababayan. What if no? Dati kasi tayo iniisip natin noon, ako una ko na itong sinabi noon na papaano if itong si Zaldico na no ang mag-tell all at ilaglag nga itong si Martin, di ba? Ilaglag si Martin at saka si Marcos, mas matutuwa ako kung mga kababayan kung makaligtas si Zaldico at malaglag si Martin at si Marcos, mga kababayan, di ba? Ngayon, kung si Zaldico lang, ito iniisa-isa lang natin kung si Zaldico lang, mukhang hindi kakayanin ang pwersa ng dalawa.
Ipapaano ito ngayon mga kababayan? Kung ang magsanib puwersa, itong si Martin at si Saldico, payag ka ba, kabayan, na magsanib puwersa si Martin at si Saldico, si Marcos naman ang kanilang pagkaisahan? Comment mo nga yan, kabayan, kung ano sa tingin mo, ano yung... Kasi ganito no? Mahihirapan talaga tayo. Kasi para sa akin, no, itong tatlong ito na sila, yung ultimate. Bukod pa dyan sa mga malalaking kontraktor at ibang mga kongresista. Of course, yung mga kontraktor at mga kongresista, lalo na yung contractors, kongresista na, contractors pa, of course, dapat hindi yun makaligtas. Pero between the three, mga kababayan, payag ba kayo kung sakasakaling magsanib puwersa itong Martin at Saldico versus BBM? Di ba? Hindi po ako nangiintriga dito, mga kababayan, kasi ang lumalabas ngayon, mukhang si BBM patungo na siya doon sa nililigtas na lang niya ang kanyang sarili. Tingnan nyo, sinibak niya itong si Bersamin dahil yun ang maglilink sa kanya Pangandaman, sinimak din dahil maglilink sa kanya yan Paano mga kababayan kung itong Pangandaman, itong Bersamin, magsanib puwersa, kumampi dito kay Martin, kumampi dito kay Saldico, at ilaglag itong kanilang dating boss? Hingi nga ako sa inyo ng inyong mga opinion at inyong analysis. What if yung ganitong senaryo mangyari? Papayag ka ba? Pero, huwag tayong lalayo huwag natin itatakwil sa isip natin. Bagamat magsanib-sanib sa itong mga ito, laban kay BBM, ako naniniwala, may mga sablay itong mga ito. Pero, kung magsasanib-sanib itong mga ito, laban dito kay BBM, ako, ako dyan mga kababayan. Bakit? Kasi, kahit pa sabihin natin, malaki ang pananagutan nitong mga ito, the ultimate, hindi nila kakayaning gawin ang mga bagay na ito kung hindi dahil mayroon mas mataas pa sa kanila na nagbigay sa kanila ng pahintulot or basbas. Diba kabayan? Tuloy pa natin. Ito, mayroon tayong nakitang ganito mga kababayan kay Sir Jason Sa. Basahin ko lang. Sabi rito ni Sir Jason Sa, mukhang nagsaulian na ng kandila sa tabing ilog. Papunta na tayo sa exciting part ng mga kwento ni Aling Pokring. Malapit-lapit na tayo sa the end of the story nito. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said that criminal charges of plunder in indirect bribery could be filed against former Speaker Ferdinand Martin Romualdez and former Ako Bicol Party List Representative Saldico over anomalies in flood control projects. Abangan ang solo performance sa karaoke ni Mang Martin at ang duet nila ng kanyang BFF na Uragon. Parang naririnig ko ang awitin ni Aiza Sigera, anong nangyari bilang theme song ng pelikulang The Mastermind. Ganda no mga kababayan. Alam niyo kung sino yung Uragon? Si Saldico siguro ito, no? Kasi Bicol, kasi Uragon sa Bicol, no? At ito mga kababayan, ang makikita nating larawan. Ayan. Naku po. What if mga kababayan, kung magkatotoo po ito, no? Dahil ngayon, narinig naman natin kanina sa balita na magsasampa na. Dati, hindi kailanman, no, lagi nila palusot or lagi po nilang iniiwas itong si Martin. Now, mukhang ICI na at itong DPWH na dito nga DPO tama, DPWH si Dison, na alam naman po natin
appointed at under ni Marcos Jr. So meaning to say mga kababayan, lalabas nito mukhang Marcos Jr. BBM against Martin Romualdez, Saldico at iba pa. Ayan mga kababayan. DPWH at ICI inirekomenda sa ombudsman na kasuhan ng plunder sina ex-House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ex-Congressman Zaldico. Para sa akin mga kababayan, okay na po yan. Okay na ito. At ang susunod pa natin aabangan na mas okay pag kumanta na ng kanta ni Aisa Siguera itong mag-BFF ng Anong Nangyari. Ay, di ba? Ang saya-saya mga kababayan. Kaya wag na po tayong ma-stress. Abang-abang na lang po tayo. Kumbaga, kuha ka ng mani, popcorn, bili ka ng popcorn, luto ka. Ganun na lang, abang-abang na lang tayo. Wag po tayong ma-stress itong kanilang patunog na ito. Alam mo, desperate move na ito mga kababayan. Desperate move na ito. Alam nila na delikado ito, no? Napaka-desperado nitong galaw mga kababayan kasi ito si Mil Santa Maria, pagkakaalam ko dilawan po ito, no? Itong abogado na ito. At mukhang sa tingin ko kahit dilawan, kahit ano ka pang kulay mga kababayan ay mukhang hindi sila papayag sa ganitong sit-up, no? Ito si Attorney Mil Santa Maria, mukhang hindi sila papayag na mangyari ito. Kasi unang-una, wala po itong mandato sa batas. Malaking gulo po ang mangyayari nito. Sa tingin nyo kaya papayag ang mga senador natin dito sa kanilang gagawin? Kasi alam nyo, napaka-ano talaga nito pag nangyari ito, wala na. Hindi po ako pero nakikita kong senaryo dito, napakagulo ng bansa natin. Baka magtawag ito ng civil war no? Kasi isipin nyo mga kababayan, alam naman po ng lahat At saka, yung mga constitutionalist, yung mga gumawa ng constitution, palagay ko, kahit dilawan po yung mga yon, mukhang hindi nila ito papayagan mga kababayan. Sino-sino ba? Yung mga gumawa ng constitution. Di ba? Yung Munsod yata, narinig ko yun, di ba? Sino-sino pa ang mga gumawa ng constitution ng ating bansa? Palagay ko, hindi sila papayag na mangyari ito. At yung ating mga abogado, kasi alam po nila, nakasulat po sa ating constitution, ang papalit pag hindi na po kaya ng isang presidente ay ang vice president. Tama hindi? Yun po lang ang nakasulat sa batas. Ngayon, pag nilabag nila ito, tapos pilitin nila, dahil babakapan daw, i-reset daw nila parang cellphone, parang tablet, parang laptop, parang computer, tindi mga kababayan. Ganito nila gawin. Ginawa na lang tayong parang gamit, parang sa bagay, ganito nang ginagawa ni Marcos sa kanyang mga tauhan Di ba? Itong si BBM napakatalamak. Manggagamit. Ginagawa lang niyang parang kagamitan. Parang basahan lang ang mga tao. Parang sa tingin niya, pag hindi ka na mapakinabangan, pag marumi ka na, hindi ka na kailangan hugasan, tapon ka na. Ganun po ang tingin nitong BBM Jr. sa mga Pilipino. Sana maintindihan po niyo. Pero sa tingin nyo kaya, mangyayari ito? Naku po. Tingnan nyo naman, ano ba ang ng oligarch? Maniwala kayo mga kababayan, ang oligarch po niyan, wala pong inisip niyan kundi magpayaman. Magpayaman at magpayaman po yan, wala pong ibang iisipin yan. Dito pa nga lang sa mga politiko na gustong magpayaman umaaray na tayo What if pa itong mga oligarko? Nakaprograma pong utak ng mga yan, yumaman. Mabuti sana kung pag yumaman sila, ibibigay nila sa mga tao. Hindi. Sarili lang nila yan. Siyempre sasabihin nila, kami ang naghirap dito At saka, sabihin, wala nang kwenta yan, mang-usapin na ganyan. Wala talaga sa legality. Diba? Napakadelikado nitong kanilang pinaplano. At sa tingin nyo mga kababayan, ito pa, Kaya kung sinasabi sa inyo kanina mga kababayan na tayo, mag-ano lang tayo, kumbaga para bang maging objective tayo, no? Kasi napakadelikado nito O ito, tingnan nyo Bagamat niya si Attorney Mil Santa Maria, pagkakalam ko parang killing ng dilawan yan, naniniwala ako doon sa kanyang sinasabi, no? Ito pa mga kababayan.
Ipinanawagan ng Makabayan Black ang agarang investigasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at cabinet members ng administrasyon na dinadawit sa kickback scheme sa government infrastructure projects. Kinukundina ng Makabayan Black lawmakers ang anilay tila mabilisang pag-abswelto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng kickback scheme sa government infrastructure projects at maanumalyang insertions sa national budget. Ito ay kasunod ng mga isiniwalat ng nagbitiw na kongresistang si Saldico, dating House Appropriation Panel Chairperson, na nagpahayag na inutusan umano siya ni PBBM na isingit ang nasa 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget sa pamamagitan ni na dating Budget Secretary Amena Pangandaman at dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Gayun din, ng huling revelasyon ng dating Public Works and Highways Undersecretary na si Roberto Bernardo na siya mismo ang nag-deliver ng bilyong pisong halaga ng kickbacks sa ilang palace officials. Kailangang harapin kaagad with urgency ang mga napakabigat na pahayag na ito ng mga susing tao na nagtuturo na mismo diretso sa presidente. No? Otherwise, kung hindi gagawin ito, cover up na ang mangyayari. Napakaseryoso ng aligasyon na billion peso corruption racket na umano'y umiikot sa puso mismo ng Malacanang. Ayan, kaya ang matagal na nating panawagan na dapat walang exempted sa investigation mula Malacanang, mula sa tuktok, ay dapat talagang maituloy na. Ayan mga kababayan, no? Kung mapapansin po ninyo ito, member po ito ng Makabayan Black, itong dalawang kongresista na ito, Gabriela at saka ito si Tinyo Actecher. Alam naman po natin, hindi po natin na type ito mga kababayan. Pero napansin niyo ba yung panawagan nilang 1 trillion march sa Luneta ay mayroon silang doon sigaw, no? Sinasabi nila pwede daw yatang ang isisigaw lang yata pwedeng panagutin itong si Marcos Jr. at saka si BP Sara. Pero hindi nila, wala doon sa kanila si Martin Romualdez. So, tila mga kababayan, namumuo yung hinala na itong mga Makabayan Black ay nasa likod ni Martin Romualdez. At kung mapapansin ninyong nakaraan mga kababayan, hindi katakataka dahil sa panahon ni Martin Romualdez bilang speaker, ito pong mga makakaliwang grupo ay lumakas mga kababayan, di ba? Sa panahon nila, medyo naglabasan sila lumakas sila, di ba? Ang lalakas ng kanilang mga loob. Tingnan nyo mga kababayan, itong mga kakampi nila, mangbubugbog ng mga pulis, sa mga rally, napakalalakas ng loob nila. Sa kabilang banda naman, tayo, mga DDS at iba pang mga hindi Makabayan Black, hindi yung mga literal na mga dati na talaga mga sumisigaw dyan sa kalsada, yung mga typical na Pilipino na sumisigaw lang ng hinaing, napakatahimik, maayos. Pero sa kanila, pag sila mag-rally, laging may gulong. Sa kanila noon, di ba nakaraan yung September 21 ba yun? Di ba ang daming mga nahuli, mga kasama nila. Di ba mga kababayan? So ganito ang mangyayari. Pero, noon pa man, hanggang ngayon, sinisigaw nila, BBM, Sara, pero Martin Romualdez, iniiwas nila, mga kababayan. So, namumuo tuloy na itong mga ito talagang kakampi at nasa likod ni Martin Romualdez. Now, mga kababayan, tayo ka lang sandali. BMR, parang kumikiling ka na yata kay Martin Romualdez. Again, lilinawin ko sa inyo mga kababayan. Pinakita ko lang sa inyo yung mga senaryo, no? Tandaan po natin kung sino po talaga ang pinaka-powerful sa lahat at sino talaga ang mayroong pinaka-last touch. At alam naman po ng lahat na si Marcos Jr. At sinisigaw nitong mga ito na dapat maimbestigahan at hindi dapat mawala ang focus dito kay Marcos Jr. Ako, naniniwala ako dyan. Ganun din kay Martin. Ang problema, mga kababayan, pag hindi mabiyak
itong magpinsan, mahihirapan po tayo. Gets nyo? Kaya sa ganitong laban mga kababayan, isang tabi muna natin ang ating parang iniisip na sandali. Huwag natin itanggalin sa ating isipan na hindi natin paborito itong Martin. Kaya lang, in this case, para manalo sa laban mga kababayan, kinakailangan mayroon kang mayroon ka talagang gagawin na napaka brilliant move. Siguro nga pag ito na magpinsan na ito, nabiyak na at ito na nga ngayon mga kababayan, kakasuhan na si Martin Romualdez ng kanyang pinsan. Kasi sino ba ang bumuo ng ICI? Si BBM. Sino ba yung nag-appoint sa DPWH? Dizon, si BBM. Sino ngayon ang magkakaso kay Martin Romualdez at kay Saldico? Si BBM. Dahil sila ang nagkaso, sila ang nagkaso, ang ICI at saka yung DPWH ang nagrekomendang kasuhan itong si Martin. So maliwanag mga kababayan na itong pangyayari na ito ay tumutukoy ito, no, na mayroon na, nakakakita na tayo ng linaw na sa malaot at sa madali makikita na natin sabi nga ni Jason sa kakanta na sila ng anong nangyari. Kaduwit naman niya si Saldico. Kaya popcorn, mani muna tayo dyan. Abangan natin mga kababayan. Kung ito man, magpaparaya ako mga kababayan, kung ito man ang magiging susi para magtagumpay tayong lahat, why not? Pansamantala, makipag-unite muna tayo sa mga ito. Di ba? Hindi para dahil kakampi na ako nila. Hindi. Kailangan lang natin mag-unite para mas makuha natin, matalo natin ang mas mataas at mas malaki na laban. Magtagumpay tayo sa mas malaking laban. Gets nyo? Saka na lang tayo. Kumbaga sabi pa nga sa kanta sa Bisayang kanta, Pasko na karon, panahon nga magmalipayon, ang atong mga kontra, ato lang usang amiguhon. Inig kahuman sa Pasko, atong nausab awayon. Anyamutan na manong di Marte ti kansyon mo kaslaan niya. Babaan ka kato lang talaga. Syempre maragragsakan tayo, di ba? Uray no ampay gamin mabibiitan. Mabibiitan na gawidin. Okay mga kababayan, so yan, no? At dahil dyan, eto na, nandun na tayo ngayon. International na tayo. Galing talaga ni Marcos, ano? Nagbibigay talaga ng international news. Eto, tingnan nyo mga kababayan muna, ha? The Manila Times, Marcos must face immediate transparent proof on drug allegations, international law expert. Ay, grabe mga kababayan. International law expert na ito. Mukhang tumutunog ICC na ito mga kababayan. Ano kaya, no? Nakikita nyo kaya ang senaryo mga kababayan na darating ang panahon, itong si BBM, papalit doon kay Tatay Digong sa ICC. Bata-bata pa ito si BBM, no? Wala pa yata 70, no? 68, ayun. 68 sabi ni Senadora Amy, no? Si Tatay Digong 80, no? 81, mag-81 na siya ngayon. Mag-isang taon na siya dyan sa ICC. Ilang buwan na. Di ba? Mahina na, no? Ito si BBM, kahit paano pa naman, nalakas pa ito Kaya lang, ang problema, mga kababayan, gaano kaya ito kalakas kung wala na itong, sabi ni Senator Amy kasi, umaga, tanghali, hapon, gabi, naka-snort ito, di ba? So ngayon, paano kung wala na ito? Papayagan din kaya ito ng ICC? At nakikita nyo bang senaryo mga kababayan, napapalit ito dyan kay Tatay Digong? Kasi tingnan nyo, international law expert. Napansin na siya sa international mga kababayan. Tingnan nyo, basahin natin ang article nitong The Manila Times, November 19. Manila, Philippines. President Ferdinand Marcos Jr. must be subjected to an immediate thorough
and transparent investigation following public allegations by his sister, Senator Amy Marcos, that he and members of his immediate family suffer from drug addiction, an international law expert said on Wednesday, mga kababayan. Sino kaya itong international law expert? Tingnan na natin ito. Law expert. Ito pala, mga kababayan, basahin natin ito. Dr. Melissa Luha, a postdoctoral fellow at the University of Copenhagen. Wow, Copenhagen, di ba? Denmark ito. Center for European Comparative and Constitutional Legal Studies said the gravity of the allegation went beyond a family dispute and raised serious national security and governance concerns. Ayan mga kababayan, no? Serious pala ito, no? At governance concern, no? Serious national security pala ang tawag dito mga kababayan sa kalusugan o sa tungkol dito sa addiction ni Marcos Jr. at sa kanyang pamilya, no? Every president is subjected to the highest standards of probity and integrity because he holds power by his lonesome and in person including sole command of the armed forces, Luha told the Manila Times. Ayan mga kababayan, so ayan na ha. Ayon dito sa Dr. Melissa Luha, postdoctoral ng Copenhagen, no? Center. Isa daw po itong threat. Threat po ito sa national security. Delikado po ito pag hindi po ito si Marcos sumailalim sa kanya pong hindi po niya ano yung kanyang health condition mga kababayan. So napaka-delicates, no? Napaka-delikado mga kababayan. Okay. So ano ba 'yon na sinasabi dito ni Senator Amy mga kababayan, ano? Yun nga 'yon, yung tungkol dun sa pag-adik nila, no? So nakaano tayo sa international mga kababayan. So good news. Good news, di ba? Good news ba mga kababayan? Palakpakan natin. Ha? Palakpakan natin. Biro mo ba naman? Mababalita ka sa buong mundo na ang ating bansa ang presidente drug addict. Di ba? Panoorin natin 'to mga kababayan. Bagamat dun sa rally Jen, ang paksa ay transparency, accountability, justice, and peace. Di ba? Oo. Sa simula, akala mo personal na, para may ibang agenda ata yung sinasabi ni Amy. Parang nalihis doon sa... Kasi yun ang reaction daw ng mga iba. Yung una, di ba? Siguro sa simula mong pagkadinig, ganun nga. Pero pagka nilimi-limi mo, yung sinasabi niya, mukhang kailangan nating pakinggan talaga. Kailangang pakinggan at kailangang malaman? Ganun ba ibig sabihin? Kailangan suriin natin kung totoo nga ba ito o hindi. Di ba? At hindi mo pwedeng outright at sabihin, teka, wag mo sabihin yan. Hindi ba pwede? Kasi bansa, kapakanan po ng bansa ang nakasalalay. Presidente, kalagayan ng presidente pinag-uusapan . Kung transparency, Nelson, alam mo kumbaga, kung ikaw ay leader ng bansa, dapat sa simula pa lang, transparent ka na sa taong bayan. Ganun ba ibig mo sabihin? Tama. Tama. Dahil nakasalalay sa pagdedesisyon. Kasi may nabanggit doon ang senadora dyan na minsan may mga maling desisyon naapektuhan. So kapag ka ganun ang nangyari, damay ho tayo mga Pilipino lahat, di ba? Siyempre. Desisyon ng Pangulo, siyempre ang epekto niya sa taong bayan. Totoo. Kaya siguro ay dun sa mga nagsasabi na hindi ito dapat na ginawa, may punto kayo sa unang pandinig. Biglang tingin. Kasi nga naman personal masyado, di ba? Pero kung tutuusin mo at isasaalang-alang mo ang bansang Pilipinas at kung mahal mo ang Pilipinas at ang mga Pilipino, siguro dapat pakinggan mo yun So, bigyan mo ng pagkakataon na sabihin niya kung anong nalalaman niya, transparent. So, ibig sabihin, isang anyo din ito ng transparency. Tama. Yun. Tama nga naman mga kababayan. At ano ba ito? Ito nga po ay nabalita na po ito ng international nga mga kababayan. Ito nag-search po ako sa balita international. Ito na po mga kababayan, no? Dami na po ng labasan na ito.
Sabi nga nitong itong first post, no? Philippines, Marcos rejects drug abuse claims amid fund scandal, no? Yan mga kababayan. So, ewan ko kung may copyright yan, pero dito na lang tayo mga kababayan sa mismo sa SMNI. Pero pinakita ko muna sa inyo yan na kasi ayan yan no ba? Talagang nababalita na tayo sa international, di ba? Na ganito nga ang ating namumuno ngayon sa ating bansa. Ayan, no? Ito yung pinaka-ano nila, thumbnails nila mga kababayan, yan yung news na yan. Yan. So, Marcos denies snorting cocaine. Nakakahiya, no? Bilang Pilipino, mayroong isang presidente tayo na almusal, tanghalian, hapunan. Yan ang ginagawa, di ba? O, panoorin natin mga kababayan kung saan na nakarating itong pag-i-snort ni Marcos Jr. Muling naibalita ang malaking rallying ito sa iba't ibang panig ng mundo. Pero this time, sa pangalawang araw, ang lamanan ng headline ayun ng speech ni Senador Amy Marcos. Ganon. Pinik up po ng international news platforms at inireport ang mga nabanggit ng senadora sa naturang rally. Ayan, no? Sa Al Jazeera, ayan, no? Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use. Nako. Pero ito ay kinuha na yung sagot ng Malacanang dyan, ha? Sa iba pang balita, Daily Journal, ayan, no? Reject din. Mga reaksyon na. Itong Daily Journal, anong bansa ito? Galing Associated Press. Sa abroad ito. Siguro na ano yan, no? Philippine President under pressure after sister makes bombshell drug abuse claims. Ayan, no? Independent. Yan sa Southeast Asia. Tama. Samantala, College Times. Saan ba yung College Times, ha? Philippine President Marcos accused of drug use by sister Senator Amy. So talagang kumuha ng atensyon sa buong mundo, no? Ano pa? Ayan, no, sa Reuters, Philippines Marcos rejects strange sister's claim of drug use. So sagot na ito nung Malacanang. Marcos family feud. Philippine President microdoses cocaine, sister claims. Yan naman ay lumabas sa This Week in Asia. International Business Times, Amy Marcos almost knelt before Duterte, pleaded for Bongbong Marcos Jr. on drug watch list. Ito yung kwento niya na nakiusap siya sa dating Pangulo na wag itokhang si Bong. Yan nga po mga kababayan, di ba? Nakiusap dyan si Super Ate or ito nga pong si ng mundo. Iba't ibang bansa. Senator Amy Marcos, mga kababayan, na wag itokhang ito nga pong si BBM, di ba? So ayan, no? Nabalita po siya sa buong mundo, no? College Times. Saan ba yung College Times, ha? Philippine President Marcos accused of drug use by sister Senator Amy. So talagang kumuha ng atensyon sa buong mundo, no? Ano pa? Ayan, no, sa Reuters, Philippines Marcos rejects strange sister's claim of drug use. So sagot na ito nung Malacanang. Marcos family feud. Philippine President microdoses cocaine, sister claims. Yan naman ay lumabas sa This Week in Asia. International Business Times, Amy Marcos almost knelt before Duterte, pleaded for Bongbong Marcos Jr. on drug watch list. Ito yung kwento niya na nakiusap siya sa dating Pangulo na wag itokhang si Bong. Oo nga. Pero may nagpalabas naman ngayon ng ni kahit kailan daw ay hindi lumabas
ang pangalan ni Pangulong Bongbong sa drug watch list. Ba, sino may sabi? Yung yung taga PDEA ata. PDEA. Sa bagay, dati pa sinasabi yan. At meron ding mga, ito kasi hindi natin banggit ng mga nakaraan, no? Siguro dapat din ibahagi natin ang mga reaksyon naman dito ng ibang panig. Ha? Okay. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito daw ay bahagi ng destabilisasyon, Jen. Ha? Destabilisasyon na naman si Auntie Claire. Si Kap, alam nyo mga kababayan, bukod pa dito sa mga flood control or flood corruption na nangyayari sa Marcos administration junior, ay hindi na po siya dito basta-basta makakatakas. Ito na po ang napakalaking issue. Mga kababayan. Mas lalo pa pong nadagdagan ngayon, ito na pong pagiging cocaine user niya. Now, ang tanong mga kababayan, makakalusot pa ba siya rito? Sa tingin nyo ba, makakalusot pa siya? Hindi na. Kasi tingnan nyo mga kababayan, no? Desperate move na yan, yung magre-reset. Alam niyo naman nila na wala po ito sa batas, di ba? Unconstitution po ito. Tapos gagawin nila. So, mga kababayan, maniwanag pa sa sikat ng araw, gumagamit na ito si Marcos Jr., si BBM, ng last huling baraha na ito kung makakalusot pa siya. Pero I doubt, mga kababayan. I doubt. Okay, sabihin na lang natin. Kaya pa niyang mapatapos itong dahil hawak pa niya naman hawak pa niya yung mga men in uniform natin Siyempre, ayaw pa talagang bumaliktad kasi isipin mo mga kababayan. Ang issue noong panahon ni Irap Estrada, tungkol lang yun sa waiting. Hindi po tungkol sa pera o sa corruption. Nag-resign kaagad si Irap Bumaliktad na yung mga kapulisan, di ba? Pero ngayon, hindi po basta sa hindi kapulisan, yung AFP noon, bumaliktad na. Ngayon, hindi po sa waiting to mismong pera ng bayan at bilyon-bilyon ito. Noon, milyon lang yun pinag-uusapan kay Irap. 100 million something yata yun, 300 million, 200 million. Di ba? Hindi natin minamaliit yung mga milyon-milyones na yun noon. Pero, kung i-compare mo ngayon, billion, trillions po ang pinag-uusapan ngayon, mga kababayan. Di ba? At despite na may ganyan na malalaki ang pinag-uusapan, ito pa ang ating presidente. Di ba? Kaya naman pala nagagawa niya itong mga ito dahil mga kababayan yun nga, lango pala ito, mga kababayan. At ito pa, mantsakin ko man isipin, mga kababayan, na masabi nitong pamangkin, anak ni BBM, na patunugin niya na tila bagang itong kanyang auntie, tita, ay hindi tunay na kapatid ng kanyang tatay. Parang lumalabas tuloy, binabastos niya pati ang kanyang lula, Imelda, mga kababayan. Anong sabi mo, Sandro? Hindi mo kadugo si Amy? Putang ama! Are you calling Madam Imelda Marcos a harlot? You calling your own grandmother a whore? Putang ama! Yun mga kababayan, Wala kang utang na loob kay Tita Amy mo? Ano bang alam sa buhay ni Bongbong nung... Anong sabi mo, Sandro? Hindi mo kadugo si Amy? Putang ama! Are you calling Madam Imelda Marcos a harlot? Grabe, masakit po yan, mga kababayan. Parang ganun kasi ang tunog, Dahil lumalabas na harlot or hindi magandang babae yung kanyang lula. Grabe, instead sana manahimik na lang ito dahil hindi naman to perfect Maniwala tayo sa hindi, mga kababayan. Ako, ewan ko kung paano ko paliwanag sa inyo, Masakit yun para kay Super Ate. Masakit yun, yung kanyang ginagawa na yun. Make or break na siya dito Kung sakasakali man nag-iisip pa siya ng kanyang karir, wala na, make or break na siya dito. Kasi ganito
Sasabihin ng tao, uy, makaka-gain ito ng traction po, pwede siyang suportahan ng tao dahil nagtapat siya eh. Tama po, pwede. Pero yung mga nabudol na at yung mga nadala na, hindi na talaga mabubudol ni Amy. Hindi na bubuto kay Senator Amy, maniwala kayo mga kababayan. Di ba? Hindi na. Pero yung iba naman, na alanganin pa sa kanya noon, at dahil sa kanyang ginawa na ito, napabilib, yun. Bubuto siya rito. So gaano karami yun? Kung may karir pa siyang pinoprotektahan. At ang isa pa sa alanganin dito para kay sa sitwasyon ni Senator Amy, siyempre ano siya eh, tawag nito, yung mismo nga, pamilya niya, pinagkanulo niya eh. Ano pa kaya yung ibang tao? Diba? Magkakaroon ng implikasyon yung ibang tao na magtiwala dito sa kanya. Sa bagay, yung kanyang kapatid eh, di ba? Pinagkanulo din naman ng Pangulong Duterte. So, kumbaga, parang mana-mana lang, di ba? Kasi, kung yun ang magiging argumento, pinagkanulo mo yung trinidor mo, ang bansang Pilipinas at si Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte eh, naglingkod sa ating bansa at sinasabi nga niya, no? Ginawa ko lang naman ang nararapat. Kasi marami na po talaga mga adik na nagkalat. Kasama ka pala doon noon. Kaya pala galit na galit ka sa Duterte. Kasi ikaw pala, isa rin adik. Nakakahiya, nakakainis. Pero gala na eh, ganun na talagang buhay. So, it's a matter of time na lang mga kababayan. At ayan na nga, nakikita na natin nakikita na natin ang senaryo. Nagsampa na ng kaso si Marcos Jr. laban dito sa kanyang pinsan. Kaya wait na lang tayo sa paparating na tunay na magaganap. Ayan po. Maraming salamat mga kababayan sa mga nakarating po dito sa dulo ng video ito. Sa aking mga basher at sa mga solid followers, thank you sa inyo lahat mga kababayan. Dahil po sa inyo, tayo po ay sumasahod sa YouTube ng legal na paraan. Maraming salamat. Siyempre pa, magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Pilipinas as always. Bye-bye!